Pag-usapan natin ito ngayon mga kaibigan. Sabi ni Baste ay, hinahangad daw nila yung tunay na pagbabago. Ito ay nabanggit niya during the time na nung magkaroon sila ng panunumpa 'no, yung mga bagong, manunungkulan at hahawak sa PDP laban 'no, mga kaibigan. And nagkaroon din ng pagkakataon etong bago nilang, Vice President 'no, Vice President ng PDP, etong si, Baste Duterte mga kaibigan, nagkaroon din siya ng pagkakataon na magsalita. 'Di ba? At doon sa kanyang pagsasalita, doon niya nabanggit mga kaibigan na, kinakailangan daw ng tunay na pagbabago at papaano raw ba ito matatamo, itong tunay na pagbabago na sinasabi ni Baste Duterte, 'no? So 'yan ang pag-usapan natin ngayon, puntahan natin yung video mga kaibigan, eto na. Wait, pakilala muna kita, ayaw mo ipakilala kita? Ayaw mo ipakilala kita? Sige na, 'wag na magpakilala. 'Di ba tuloy na raw kaagad mga kaibigan, nagmamadali, eh. May lakad ata si Baste. Sabi niya gano'n, si Digong parang may bipolar. Ano yung bipolar, Arnedo Alaez? Paki-ano mo nga sa'kin, paki-PM mo sa'kin. Para hindi man ako magmukhang engot dito. Hindi ko alam yung bipolar, bipolar. Pero i-research ko yan, bipolar. Mga bago sa pandinig yan, okay. Sige na, Baste, tuloy mo na. Oh. Malaman nyo na kung bakit ako sumali sa partido natin. Oh, sumali daw siya sa partido ng PDP. Bakit nga ba? Kasi unang-una sa lahat, baka kailangan yung matanda, ay puro bata yung nakikita ko dito. Baka raw kailangan na matanda dahil puro bata na raw yung nakikita niya sa PDP. Sakit sa utak. Okay, maraming salamat. Bipolar, sakit sa utak. Okay. Tuloy natin. Pero nung narinig ko, nagsialisan yung mga membro ng PDP. Nagsialisan daw yung mga miyembro ng PDP, mga kaibigan. Inisip ko, I thought to myself, then this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. So yung mga natitira dito ngayon, yun yung may papayak. Uy, yung mga natitira daw sa PDP laban mga kaibigan, yun daw yung may mga bayag. Ganda nito, bayag na naman mga kaibigan. Bayag daw. Yung mga natira daw sa PDP mga kaibigan, yun daw yung may mga bayag. Pag-usapan natin, sino ba yung mga natira sa PDP laban? Di ba yung kanilang presidente ngayon, si Robin Padilla? Talagang may bayag yun. Di ba? Hindi nga sinasaplutan yung bayag nun eh. Di ba? May video yun, no, mga kaibigan, nung kaharap niya yung kanyang asawa, di ba? Biglang nagpakita na hindi ata nakabili ng underwear, di ba? May bayag talaga yun, di ba? Sino pa? Si Bongo. May bayag din yun, di ba? Talagang buong tapang din ay pinagtatanggol yung tatay Digong niya. Si Bato. Hindi ko lang alam kung may bayag si Bato. Hindi ko lang alam kung may bayag si Bato, mga kaibigan. Mamaya may pag-uusapan din tayo tungkol kay Bato. Okay? Tuloy natin na sinasabi ni Baste. Alamin natin, ano ba yung pagbabago? Tuloy. Kasi kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago. Yan. Kung gusto raw talaga natin na may tunay, talagang binigyan din niya yung tunay na pagbabago, ano raw? Kailangan ang paninindigan ng tao. Kailangan daw ng paninindigan ng tao. Di ba? So, nasubukan yung partido, yung mga gustong i-preserve di ba? Yung gusto i-preserve. Sabi niya,
Kinakailangan para makamit daw yung tunay na pagbabago, 'di ba? Ano sabi niya mga kaibigan? Kailangan ng ano ulitin natin 'yun? Natawa ako bigla do'n sa preserve, nakalimutan ko tuloy sinabi ni ano, ni Baste. Ulitin nga natin 'yun. Yung mga gustong i-preserve o so nasubukan yung partido yung mga gustong i-preserve Hindi yan. kailangan ang paninindigan ng tao. Yon, para daw magkaroon ng ano, para daw matamo yung tunay na pagbabago, kinakailangan daw ng paninindigan ng tao. 'Di ba? Ano yung dapat nilang panindigan? Ano yung gustong tindigan nitong si Baste? O, tuloy. Isang individual. So nasubukan yung partido yung mga gustong i-preserve o gustong mag-survive ng politika nila, wala na. Ngayon nandito, gusto ko sumali sa inyo kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko yung mga kasama ko handang magpakamatay para sa bansa natin. Ayun. So doon mga kaibigan, no, kunin natin yung pinaka-keyword na handang magpakamatay. At gusto raw ni Baste mga kaibigan, yung tunay na pagbabago. Para daw makamit yung tunay na pagbabago, kinakailangan daw na meron silang gawin nila yung kumbaga meron yung ipinreserve nila. Pero wala siyang binabanggit kung anong pagbabago. No, Mami B, walang binanggit si Baste, basta sabi niya lang yung tunay na pagbabago, di ba? Pero ito, sundan natin yung argumento mga kaibigan. Di ba? Ano ba yung tunay na pagbabago na gusto ni Baste? Gusto ba niya talaga ng tunay na pagbabago o meron lang silang gustong ibalik? Kasi nabanggit niya yung preserve di ba? Oh. Gusto lang nilang ibalik yung na-preserve. Ano ba yung na-preserve? Di ba? Mga kaibigan, tanungin natin ulit, ano yung tunay na pagbabago? Anong pagbabago gusto ninyo? Umpisa natin from Duterte hanggang sa kasalukuyang administrasyon. Ano ba dati? Di ba? Ano ba dati? Sa panahon ng panunungkulan ni Tatay Digong nila. Ano dati, mga kaibigan? War on drugs. Araw-araw may patay sa lansangan. Araw-araw may bumubulagta. Nagkalat ang dugo, nagkalat ang patayan. Even the mga minors, yung mga minor de edad, mga bata, napapaslang, pinapatay. Pumasok ang kasalukuyang administrasyon. May sariling paraan ng paglaban sa droga. Walang namamatay. Di ba? Walang naduduguan. Hindi ko sinasabing talagang totally zero na walang namamatay. Dahil alam nyo mga kaibigan, pagdating sa usapin na droga, di ba? Itong mga talagang sangkot sa droga, hindi maiiwasan na nanlalaban talaga yan. Di ba? Hindi natin sinasabi na talagang zero dahil wala naman talaga tayong nababalitaan sa ngayon. Sa ngayon, wala tayong nababalitaan na kapag ka nakahuli ng mga libo-libo, tunay-tunaylada na mga droga ay meron namamatay. Wala tayong nababalitaan ganon, di ba? So, panahon ng Duterte, talamak ang patayan. Panahon ng Marcos, no bloodshed, sabi nga ni Arnedo Olaez, di ba? And sabi ni Baste, mga kaibigan, sabi ni Baste, kinakailangan natin yung tunay na pagbabago. Nagbago na nga di ba? Sa war on drugs, nagbago na nga di ba? Duterte, ang daming dugo. Marcos, no bloodshed. Gusto raw ng tunay na pagbabago. Baka gusto niyang gawin ibalik uli yung style ng mga Duterte. Di ba? Taong bayan, tanungin natin. Gusto niyo ba mabalik
Yung marami na namang namamatay sa kalsada, na maraming nadadamay na mga inosente, na maraming nadadamay basta lamang makabuo ng kota, yung tinatawag nilang kota, di ba? Para ma-promote. Papatay sila kahit na inosente, kahit na bata. Pagkatapos, sa dami ng mga namatay, sa sandamakmak na dugo na bumuhos sa kalsada, mga kaibigan, wala man lang mga ano yun? Tawag doon mga kaibigan? Yung mga drug lord. Bakit? Asan yung mga drug lord? Kasama nila. Yun ba ang tunay na pagbabago na gusto ni Baste? Ano? Anong tunay na pagbabago? Hindi niya kayang linawin. Bakit? Wala naman kasi silang alam na pagbabago. Wala silang alam na tunay na pagbabago. Ang gusto nila ibalik. Di ba? Ano yung gusto nila ibalik? Yung Duterte type of leadership. Di ba? Sinasabi nilang ganun no? Yung leadership ni Duterte. Yun lang naman ang gusto nila ibalik Bago ba yon? Hindi bago yun. Bago ba yun mga kaibigan? Hindi bago yun. Day 1 pa lang ni PBBM, talagang isinisigaw na nila yun Di ba? Gusto na nilang ibalik kagad yung leadership the way na pinakita ng mga Duterte. Kaya nga sabi nila, 1st February ni PBBM, wala na siya sa Malacanang. Hindi natuloy. Bakit? Kasi hinuhusayan ng Pangulo. Ginagalingan masyado ng Pangulo. Sabi na ng weak leader, di ba? Ayaw pang patunayan na siya ang weak leader. Kaya hanggang ngayon. Kahapon, di ba? May magmamarcha raw papunta ng Malacanang. Di ba? May magmamarcha daw papunta ng Malacanang at hindi raw sila aalis sa Malacanang hangga't hindi bumababa si PBBM. Ang tanong, mga kaibigan, lalong-lalo na kayo na nasa Pilipinas, na sa kabila ng napakalamig ng maulan na panahon, gumising pa rin kayo kanina. Ang tanong, sino pa ba ang Pangulo ninyo sa Pilipinas? Pakikumusta naman ninyo? Baka wala na si PBBM sa Malacanang. Di ba mga kaibigan? Di ba? Pakikumusta nga mga kaibigan? Baka wala na si PBBM sa Malacanang. Baka nagtagumpay yung mga nagrally kahapon na nagmula doon sa Liwasang Bonifacio na ang sabi ay magmamarcha sila papunta ng Malacanang at uulanin daw o babagsak daw, maraming babagsak daw, sabi nila doon mga kaibigan, di ba? Kaya lang ang bumagsak kahapon ay ulan. Di ba? So yung sinisigaw nilang tunay na pagbabago, walang tunay na pagbabago dahil ang gusto nila mga kaibigan, hindi talaga pagbabago. Ang gusto lang nila ibalik yung Duterte leadership. Gusto lang nila mabalik. Di ba? Gusto lang nila mabalik ang pangalan ng mga Duterte sa iba't ibang pwesto o iba't ibang posisyon sa gobyerno. Bakit? Kasi nga naman mga kaibigan, alam na nating lahat, di ba? Lantad na lahat ng kabulukan, lahat ng katarantaduhan, lahat ng katiwalian na ginawa ng mga Duterte ngayon nalantad na. Gusto nila hanggat maaari kung meron pa sila ililigtas nila. Kaya gusto nila hindi yung pagbabago kundi gusto nila ibalik ang mga Duterte. Ganun lang kasimple yun mga kaibigan. Di ba? Tama, sabi ni Arnel Dolaes, yung rally kahapon, nakisali lang sila doon sa September 2 movement, September 21 movement, which is the martial law, mga kaibigan, kasi September 21 martial law yan di ba? Palibasa wala na silang mahakot sa KOJC, di ko sino na lang yung naroon, di ba mga kaibigan? Okay? So yun yung kayo kung ano meron ba kayong masasabi mga kaibigan doon sa pahayag nitong si Baste Duterte na yung tunay daw na pagbabago, di ba? At anong pagbabago pa ba ang kinakailangan natin? Gusto natin pagbabago, ibalik natin yung madugo na gera kontra droga. Di ba? Gusto niyo mabalik yung wag na. Gusto niyo magkaroon ulit tayo ng pangulo na nangahalik ng babae sa stage habang nagsasalita?
Yung ba tunay na pagbabagong gusto ninyo? Ah. Kung meron kayong may daragdag dito sa pinag-usapan natin mga kaibigan, comment nyo lamang po dyan sa comment section. Binabasa po natin yan at napaka-importante po ng inyong mga comment, no, mga kaibigan. Pinapahalagahan natin yan. Okay?